pitik ng Diyos Ama. Yung nangyari pong magnitude 7.8 na lindol dyan po sa Mindanao, sa General Trias, Santos City, sa Davao, ay isa pong pitik sa inyo ng ating Panginoong Diyos Ama. Pitik po sa ating lahat, mga kababayan ko. Tayo pong lahat ay pinapaalalahanan ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating Diyos Ama, na magsisina tayo sa ating mga kasalanan at magbalik loob sa ating Diyos, sapagkat nalalapit na ang takdang panahon, nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga po, mga kababayan ko, sa Marcos 1 verse 15, ang takdang panahon ay kompleto na. Malapit na ang paghahari ng Diyos. Kaya magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan at manampalataya sa Ebanghelyo. Mga kababayan ko, huwag na tayong magsayang ng oras, huwag na po tayong magpahuli. Repent before it's too late, mga kababayan ko po dyan sa Mindanao, sa Jensan, sa General Santos City. Huwag na po tayong magpahuli, mga kababayan ko. Repent before it's too late. Huwag po natin hintayin na tayo ay madaganan ng mga tipak ng bato dahil sa lindol. Magsisi na po tayo sa ating mga kasalanan at magbalik loob sa ating Diyos habang may panahon pa. Mga kababayan, huwag po natin hintayin na hindi na natin kayang idilat ang ating mga mata, na hindi na natin kayang ibuka ang ating mga bibig para humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ngayon pa lang po, habang kaya pa po natin, mga kababayan ko dyan sa Mindanao, repent before it's too late. Magnitude 7.8 na lindol pa lang yan. Nagkukumahog na tayo, takot na tayo. Pakatatandaan natin, mga kapatid ko, kung tayo ay nananampalataya ng buong buo sa ating Panginoong Jesucristo, kailanman ay hindi tayo mapapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pakinggan po natin yung nakasulat sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang nag-iisang bugtong na anak, upang sino man ang sumampalataya sa kanya, kailanman ay hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kababayan ko, kung tayong lahat ay mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ng buong puso, kailanman ay hindi tayo mapapahamak, bagkus magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos.